Matapos ang nakakabiting last chapter na pagdating ng dalawang kambal na ni-recruit ni Gozo para mag-infiltrate dito sa JCC, ngayon na i-review na natin ang chapter 232 ng Sakamoto Days, ay sa wakas masasaksihan na natin ang isang napakatinding paghaharap na may napakaraming casualties, isang laban na inaasahan ng lahat ng mga nasa JCC. Kaya naman this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito sa magkapatid. Sinabi pa ni na Amani na sila raw ang Sonong Twins mula raw sa Kanai Academy. Natanong naman ni Toramaro kung ano raw ang pinuntahan nila rito. Sumagot ang kuya ni Sheena na mga miyembro sila ng bagong JAA at ang pagpatay daw sa kanila ang kanilang unang misyon. By the way, ang kapatid ni Gina mga kaibigan ay lalaki pala, hindi pala babae. Nang ipahayag ni Sheena ang kanilang tunay na dahilan ng pagpunta, nagulat si Toramaro. Sinabi naman ni Seba na inaasaran daw niya na mangyari ito. Huminto sandali ang kuya ni Sheena at nagpaalala. Teka muna Sheena, kailangan muna nating ipaliwanag na maayos ang misyon. Ipinaliwanag niya na alam nila na kayo ang nag-hack sa mga idinidistribute na baril. Kaya ngayon ay gumagana ang mga iyon. Isang bagay na nagdulot ng malaking gasto sa kanilang boss at ikinagalit nito. Sabi ni Seba, ganun ba? Kaya pala nagpunta kayo para patayin kami. Tugon ng kuya ni Sheena. Huwag ka magmadali, may paraan para makaligtas si Seba. Ibunyag ninyo sa amin kung nasaan si Taro Sakamoto. Kapag ginawa nyo yon, hindi lang si Seba o ang kanyang grupo ang hindi masasaktan, pati ang buong JCC. Sa isip ni Seba, nare-realize niya na hindi pa alam ng mga ito na papunta na nga rito si Sakamoto. Nagsalita naman si Mafuyo, bakit kayo basta-basta kumikilos at gumanawa ng kaguluhan? Sinabi pa niya kay Seba, kuya mas mabuting patay na lang natin sila ngayon. Napangiti si Sheena at sa isang iglap ay sinipa niya Mafuyo ng madiin sa pader. Kung mamimiliit mo ang Kansai, ipapakita ko talaga ang lugar mo, tarantado. Sabi ni Sheena. Nag-alala si Seba at tinawag si Mafuyo habang napansin naman ni Toralaro ang bilis ng kilos ng babae. Nakuha ng CCTV ang buong pangyayari at agad na naalerto ang buong JCC. May suspicious activity na posibleng intruder sa loob ng facility. Inutusan ng bumalik agad ang mga estudyante sa kanilang rooms habang ang mga teacher at staff ay magsisimula na mag-eliminate ng mga intruders. Dumating ang mga guro at staff na sumigaw, nakita na namin sila ang intruders, patayin ninyo sila. Pero sinabi ni Sheena na hindi iyon ang tinutukoy niyang gusto niyang mangyari. Pinagsabihan siya ng kanyang kapatid, masyado ka ng careless. The more na mas mapangit ang klase ng baril, the more na mas marami ang ligaw na bala kaya mag-ingat ka, Sheena. Nainis si Sheena, tumakbo at mabilis niyang itinutok ang kanyang Gatling gun sa mukha ng isang guro at sa isang iglap ay tinapos niya ng sunod-sunod ang maraming teachers gamit ang kanyang Gatling gun. Pinagbabaril pa sa mukha ang isa. Nagulat at nainis ang kanyang mga kasama. Humiyaw si Sheena, makinig kayo mga tao rito sa JCC. Pinadala kami rito mismo ng bagong JAA. Kaya kung hindi kayo susunod sa amin, habang nagsasalita pa si Sheena, ay biglang sumugod ang isang guro kaya mabilis niyang itong kiniliwan at inihagis. Habang nasa ere, agad niyang itinutok ang kanyang Gatling gun sa ulo ng guro at malamig na nagsabi, kung hindi kayo susunod sa amin, ibig sabihin ay nag-o-oppose na rin kayo sa authority. Pagkasabi nun ay binaril niya ito sa ulo at sa sobrang lakas ng putok ay tumagos pa sa pader. Nasabi naman sa isip ni na Amane at Toramaro, ang napakalakas ng babaeng ito. Ito pala talaga ang lakas ng #1 student ng Kai Academy. Maya-maya ay umatake si Mafuyo ng isang malakas na sipa pero agad iyong nablock ni Sheena. Sa isip ni Mafuyo, inis niyang sinabi na papatayin daw niya talaga ang babae. Sa isip naman ni Sheena, sige ba? Samantala, ang kuya ni Sheena ay napapaisip, ano nga ba ang gagawin ko ngayon? Sumusobra na ang nangyayari at hindi ko inaasahan na ganito ang kalalabasan. Tinanong siya ni Seba, hindi ka ba lalaban? Sagot ng kuya ni Sheena, hindi naman yan ang intensyon ko. Akala ko kasi sasabihin niyo agad kung nasan sina Sakamoto ng walang isyu. Nagsalita si Seba pero dinugtungan pa ang kuya ni Sheena. Nakakabataan pa raw iyan at kapatid din ni Seba ang kaharap ni Sheena ngayon. Nakakapagod talaga makipag-deal sa mga matitigas ng ulong kapatid pero kahit ganon ay nangingibabaw pa rin ang pag-aalala niya sa kanyang kapatid kaysa sa galit. Tinignan siya naman ni Seba ng seryoso habang sa kabilang banda naman ay nasakal na ni Sheena si Mafuyo. Pagod ka na ba? Ang hina no naman. Ganito na lang pala kababa ang level ng mga taga-Tokyo, sabi ni Sheena. Pagkatapos ay sinabi niya sa kuya niya, tapusin na natin ito ng hindin. Kumuha ka na lang ang mga souvenirs at umuwi na tayo.
Pero napansin ni Sheena na tila may kakaiba sa kuya niya. Kaya nagtanong siya, anong problema, kuya? Sagot ng kuya niya, saan nga ba napunta yung lalaking nasa tabi ko kanina? Yung kausap ko. Biglang sumalita si Seba. Sabi ko na nga, ang pagkakaroon ng nakabataang kabatid ay sakit lang talaga ng ulo. At makikita na ginamit pala ni Seba ang kanyang invisibility suit at nakapunta na sa likod ni Sheena. Nagulat si Sheena na marinig ang boses ni Seba kaya agad siyang sinipa at tumalsik. Habang papatalsik na sabi ni Sheena, may umatake sa akin, parang multo. Sumigaw ang kuya ni Sheena, Sheena sa likod mo, dahil makikita niyang ang mga guro ay handa ng umatake. Tumawa si Sheena at sumigaw, huwag niyong maliitin ang mga JCC teachers, bibigyan ko kayo ng leksyon, isang leksyong na hinding-hindi niyo makakalimutan. Pero bago pa man makagalaw ang mga guro, biglang nagsalita ang kuya ni Sheena. Hindi ba sabi ko na huwag mong ibababa ang guard mo? Sabay kumilos ito at sa isang iglap ay tinapos niya ang lahat ng guro na papatay sana kay Sheena. Makikita ang napakaraming bangkay na karamihan ay wala ng ulo na parang wala lang para sa kuyo ni Sheena. Nakaramdam ng kaba si Seba, Toramaro, Kaji at Amane. Sabi nila, anong nangyari? Ang bilis ng mga galaw niya, sobrang lakas. Nilapitan ng kuya ni Sheena ang kanyang kapatid at tinanong, kaya mo pa bang tumayo? Seryoso ang mukha ng kuya ni Sheena at ayon pa sa editor's note, ang talento ng lalaking ito ay ibang klase talaga. Grabe ang tindi. Pero ang tanong, kaya ba nilang tapusin ang dalawang twins na ito? Paano nila matatalo ang ganitong kalakas na kalaban? At ano na kaya ang nangyayari kay Sakamoto ngayon? Well, ang lahat ng mga titinding eksena at karugtong nito na siguradong punong-puno ng bakbakan ay mapapanood natin sa susunod na video. Dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya ako nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, comment, follow, and subscribe para sa mas marami pang videos na tulad nito. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next